Welcome to Donmar TV News Channel. Paano ginawa ni Manny Pacquiao yun? Ang apo ko sa pamangkin, 4 years niyang pinag-aralan ang political science. Paano niyang ginawa na 6 months natapos na si Manny Pacquiao sa kanyang course ng political science? Nakakapagtaka talaga. Questionin nyo nga yan. President Duterte, DFF, kailangan malaman namin yan. Bakit ang iba hindi pwede ng ginagawa ni Manny? Binabayaran niya, tapos sasabihin niya hindi siya korap. Ano nga naman yun? Tama si Pastor Kibuloy. Paano niyang ginawa yan? Questionable yan. At paano nakapasok ng Senate si Manny Pacquiao? Anong panluloko ginagawa niya sa mga tao? Tama ba yan? Aba, maging fair naman tayo. Huwag tayo lahat sinungaling. Hindi yata maganda na yan. Ngayon nabubuko na lahat. Lahat ng mga baho ninyo, baho ng mga politika, lumalabas na. Ang totoo. Grabe kayo. Tapos sasabihin mo, hindi ka sinungaling, hindi ka magnanakaw, hindi ka korap. Ano yung ginawa mo? Paano mo ginawa yan? Manny Pacquiao, sagutin mo nga yan. Tanong ni Pastor Kibuloy. Paano mo ginawa na 6 months, graduate ka, may diploma ka na? Paano mo ginawa yan? Questionable sa aming mga Pilipino yan. Paano mo ginawa? Pagka yung matinong tao, yung presidente na tapat sa bansa, kune-question mo, pinagbibintangan mo na korap. Ngayon, ikaw, nasilaw ka na rin ba sa pera? Nasilaw ka na rin, nasobra na yatang mo sa kwarta eh. Alam mo, mali yan. Lahat tayong mga tao sa Pilipinas dapat magsalita ng ganyan. Hindi fair yan sa iba. Paano nga naman siya nakagraduate na 6 months? Pamangking ko, 4 years. Ang mga apo ko nag-aaral, 4 years ang pinag-aaralan nila. Paano nangyari yun? Totoo ba yung sinasabi ni Pastor Kibuloy? Sa Makati pala, meron palang ganyan na school. Aba, hindi yata tama yan. Manny Pacquiao. Tapos sasabihin mo, hindi ka korap? Narinig ko na naman yung sinabi mo ngayon na ano yun? Binibintangan mo si President Duterte. Hindi yata maganda yan. Kung sino ang tapat sa bansa, yun ang inaano nyo. Ganyan na ba kalala ang Pilipinas? Dito sa Europe, hindi ka pwede mag-politika kung hindi ka tapos ang political science. Wala pa ako nakitang artista dito na umano sa politika. Lahat ng mga nasa politika dito ay tapos ng political science. Hindi sila pwedeng pumasok ng politika kung wala silang pinag-aralan. Kung hindi sila lawyer o political science ang pinag-aralan. Grabe. Tama na, Manny Pacquiao. Tama na. Malis ka na lang sa politika. Huwag kang ganyan. Maging fair ka. Hindi yata maganda yung ginagawa mo eh. Kung sino ang matinong nag-aano sa bansa natin eh. Yun ang inaano nyo. Nasulsulong ka na rin ng ibang mga, nagkaroon ka na rin ng lason ano. Nalasong ka na rin ng ibang mga politikang mga korap. Kaya gusto ko nilang maupo dahil utu-utu ka eh. Utu-utu ka na pwede ka nilang paikutin eh. Alam ba, pwede ka nilang paikutin sa finger nila, sa kanilang kamay? Dahil mga batikan ng mga politika yan? Ikaw ano? Mahiya ka naman. Hindi ka na nahihiya. Ang kapal ng mukha mo. Hindi yata tama yan. Hindi ka fair. Diyos ko. Ano ang palagay niya mga tao sa atin? Yung nanonood sa akin ngayon, ano ang palagay niyo sa pag-uugali ni Manny Pacquiao? Nasilaw na siya? Akala ko ba makajus yan? Akala ko ba ano yan?
Diyos ko, wala na yatang ginudyos yung pera. Nakakatikim ng pera. Nanggaling sa hirap, nakatikim ng perang malaki. Wala na, nasiraan na ng bait yung taong yan. Gusto niya yata sirain ang bansa eh. Tama na, Manny Pacquiao. Tama na. Hindi yan tama. Mali yan. Manny Pacquiao, mag-isip ka. Wala ka ang maano sa iyo yung nagsusulsol dahil gusto nila magkapera, gagawin nila katulad ng ginawa nila kay Noy Noy. Inuto nila. Ngayon namatay na yung tao sa kaiisip dahil sa problema. Siyempre natatakot din yung tao na maano siya ng makulong siya dahil sa mga korupsyon na mga nangyaring yan. Hindi nga nila mailabas yung pera ng Yolanda na ninakaw nila tsaka yung sa yung mga perang nawawala, hindi nila mailabas. Asan yun? Nawawala. Hanggang ngayon, hindi nila alam kung sino. Paano pinaghati-hatian na ng mga politikang simawa, mga politikang matatakaw sa kwarta. Matatakaw sa pera, matatakaw sa mga ewan. Lahat ng tao may katapusan. May katapat din yan. Hindi ka maging honest, hindi ka tatanggapin sa taas. At hindi mo alam kung nasan sila ngayon. Sa mga pinagagawa nila, mabait si Noy Noy, oo. Pero yung mga nakadikit sa kanya, yan ang mga simawa, mga buhaya yan. Siyempre gusto nila magkapera. Ang pinapanginoon nila yung kwarta. Ganyan ka na rin ba ngayon? Pinapanginoon mo yung kwarta? Hindi pa ba sapat? Boxing ka ng boxing? Mamamatay ka na sa boxing eh. Tatapon mo lang yung pera mo dyan sa ganyang politika. Matutulad ka kay Placi Lorde. Magkakaroon ng sakit na ganun. Baka nga ngayon, unti-unti ka nang merong ganun eh. Kaya ganyan eh. Masyado ka mangarap. Tama na. Ayusin na lang. Magkaisa na lang. Ayusin na lang ang bansa. Kung tayo mga Pilipino ay nagkakaisa na para tumino ang ating bansa at umunlad. Ang dami na napagawa ni President Duterte, mga kalye, mga tulay, ang ganda-ganda na ng nila, ng mga project nila. Sisirain nyo pa? Bakit? Ano yung pera? Kaya nga dapat kay President Duterte, sige, mangutang ka na mangutang. Pagawa mo ng pagawa para gumanda ang bansa natin. Hindi yung ganyan. Pagka maganda na lahat ng bansa natin, katulad dito, pag maganda na ang bansa natin, matutulad tulad dito sa Europe. Madali na magbiyahe, madali na ng mga at saka yan aangat. Magaganda ang economy natin. Pero yung ganyan, gagawin mo, sinisira mo si President Duterte, hindi maganda yan. Hindi ka dapat naninira ng kapwa mo. Politika ka man o hindi mo dapat sinisiraan ang kapwa mo. Hindi maganda, Manny Pacquiao. Naku, Diyos ko, Manny Pacquiao. Narinig ko pa lang ngayon yung inaano ni President Duterte na tungkol sa iyo. Masabi mo yun na tatlong beses na kurap ngayon ang administrasyon ni Duterte. Ano ka ba naman? Ba't mo kailangan sirain? Di ka dapat mangnira ng kapwa mo. Sabihin mo lang yung totoo, hindi yung ganyan sisirain mo. Wala kang ebidensya.